Hi, ako nga pala si Elliot Chase, isang American na kasalukuyang naninirahan dito sa Pilipinas. Ang tatay ko ay American at ang nanay ko naman ay Asian. After 29 years sa States, naisip kong panahon na para mas makilala ko ang Asian side ko. Writer ako by profession at naisipan kong i-record ang lahat ng encounters ko with the beautiful women of the Philippines. Pero itong kwento na to, throwback muna tayo. Bumalik kasi ako sa hometown ko sa States para mag-celebrate ng Thanksgiving kasama ang mga magulang ko. At hindi ko inakala na may mangyayari na ganito. Samahan niyo ako at ikukwento ko. Pagbalik ko sa bahay namin, mix talaga ng comfort at confusion ang naabutan ko. Si Mama, full Thanksgiving mode na agad, nasa kitchen, nagmumukhang isang turkey na naka-steroids habang nagrereklamo tungkol sa oven temperature. Si Papa naman, parang security guard na bantay sarado sa turkey, parang tatakas ang manok anumang oras. Elliot, sigaw ni Mama, sabay hug na parang hindi na ako makahinga. Sakto ang dating mo, tulungan mo tatay mo sa turkey, ilang oras na niya binubusisi yan. Nagluluto lang naman anak, sabi ni Papa sabay ngiti. Subukan mo rin minsan. Ngumiti lang ako. Pakiramdam ko, teenager ulit ako. Epekto ng family gatherings, parang nagiging 16 years old ka ulit kahit 30 ka na. Habang nagsisettle ako, napakain ako ng leftover meat pie sa counter habang naririnig ko silang nag-aaway tungkol sa gravy. Bigla akong napaisip, oras na sigurong tingnan ang mga lumang gamit ko sa taas. Pag-akyat ko sa kwarto ko, parang mini museum ng teenage memories ang inabutan ko. Old yearbooks, medals na di ko maalala kung para saan, at isang nakatuping pel na may maliit na heart shape sa sulok. Handwriting ni Katie Marshall. Si Katie ang high school sweetheart ko, at yung note na yon filled with overly optimistic vibes na characteristic niya. Nakasulat, "After 10 years, nandito pa rin tayo. May dream job ka na writing all day. Ako naman, may sarili akong cozy bookshop. Maggo-coffee breaks tayo tapos magpapakainggit sa mga tao." Napatawa ko ang idealistic, di ba parang rom-com plot. Naisip ko tuloy yung mga pangalan na pinagdebatehan namin para sa dream bookshop niya, Katie's Classics, o kaya Chase's Chapters. High school ako noon, hindi naniniwala sa soulmates, pero kung may soulmate man, feeling ko si Katie na yun. Nostalgic ako kaya naisip kong maglakad-lakad sa town. Nangako akong babalik bago magsimula ang stuffing taste test ni Mama. Nagkape ako at naglibot, parang turista sa sarili kong bayan. Yung sinehan, yung lumang bookstore, lahat parang walang pinagbago. Lost in thought, ako nang makita ko siya sa harap ng grocery store. Hawak ang isang bag of flour at carrots, hirap na hirap. Katie, tawag ko. Napatingin siya at biglang nagliwanag ang mukha niya, parang fireworks. Elliot Chase, tawa niya sabay baba ng paper bag. Anong ginagawa mo dito? Thanksgiving, nakanggiting sagot ko. At apparently, nanghuli ng mga taong nahihirapan sa groceries. Pareho kaming natawa. Maya-maya kinuha ko ang note sa bulsa ko, binuksan at iniabot sa kanya. Naalala mo to? Binasa niya at biglang nanlaki ang mga mata. Oh my gosh, ako ba talaga nagsulat nito? Bookshop! Tumawa siya, umiiling. May books ako pero wala akong shop. Nasa library ako nagtatrabaho, nag-organize ng book drives at reading groups. So technically, library card ang dream na natupad. Naglakad na lang kami ng sabay, kahit walang planong pupuntahan. Kinuwento niya yung buhay niya, paano siya napunta sa pagiging single mom with one daughter na mahilig sa picture books, to the point na tinatago ito kahit sa ilalim ng sofa. So walang bookshop kung saan tayo pwedeng mag-coffee breaks? Tanong ko, sabay ngiti. Wala, sabi niya. Pero ginawa ko ng mini library ang bahay ko. Medyo magulo, pero hey, dreams evolve. Natawa ako. Ang dami nang nagbago, pero si Katie remains the same. Underneath the grocery bags and that sensible cardigan, andun pa rin yung spark na nagpa-imagine sa akin noon ng future na kasama siya. Nagkwentuhan kami habang naglalakad, recalling our high school dreams, ridiculous pero sweet. Hinawakan niya ulit ang note at napansin kong nostalgic na rin siya. Naalala mo, akala natin noon, sobrang dali ng buhay, tanong niya. Yup, parang figured out na natin lahat pero mali pala, tumatawang sagot ko. Pagtingin niya sa relo, bigla siyang tumigil. Ang saya ng kwentuhan, pero kailangan ko nang sunduin ang anak ko. Pwede bang sumama, tanong ko, medyo nagulat din sa sarili ko.
Napatigil siya sandali pero ngumiti. Sige, tahimik pero comfortable kaming naglakad. Nang makarating kami sa school, pinahinto niya ako sa may gate. Napanood ko siyang salubungin ng anak niya, tumakbo papunta sa kanya, tumalon pa sa yakap. Parang mini Katie yung bata at napangiti ako. Lumingon siya, kumaway at binigyan ko siya ng thumbs up kasi alam kong kung nagsalita pa ako, baka kung ano pa ang masabi ko. That night, habang nasa Thanksgiving dinner table, ibang klaseng gratitude ang naramdaman ko. Si Mama nag-aalala pa rin sa mashed potatoes. Si Papa paulit-ulit yung kwento niya tungkol sa turkey, pero parang may nagbago. Napansin ni Mama ang ngiti ko habang nakastare sa mashed potatoes. Anak, mukhang may iniisip ka. Spill! Napailing akong ngumiti. Grateful lang ma, sa maraming bagay. Si Papa smirking, sabay siko sa akin. O baka naman mag-aasawa ka na anak. Tumawa ako. Hindi pa, stick muna ako sa travel. Pero sige, pass mo nga yung meat pie. I'll keep my options open. Salamat sa pagsama sa akin sa munting paglalakbay na ito sa nakaraan. Minsan ang pagbabalik tanaw ay puno ng saya. Paalala ito ng kung saan tayo nanggaling at isang pagkakataon para isipin kung saan tayo patungo. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like mo na yan, mag-subscribe at samahan mo ako sa iba pang kwento at baka may konting awkward moments pa. Hanggang sa muli, tumawa ka, mangarap at tandaan, mas masaya ang buhay kapag may kasamang konting kilig. Kita kits!